Live na live po dito sa studio si AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, Miss Maricel, at magandang hapon din po sa lahat ng ating tagapakinig. And thank you for joining us this afternoon, sir. Sir, una sa lahat, para dun sa mga kaka-tune in lamang at yung mga hindi masyadong nakaka-follow doon sa ating mga balita, pakipaliwanag nga po sa amin. Kasi as we all know, nangyari noong Sabado, may resupply mission, pero ang nangyari, instead na magdire-diretso, yung UM1 ba o yung UM2 yung nabangga? Dalawa, dun sa 3 vessel yung nabangga. Yung unay sa May 2 po ang nabangga. Yung unay sa May 2 ang nabangga at yung unay sa May 1 ang nakadiretso para ibigay yung ating supply. Yun po ang nangyari. Yes. Okay. Sir, gaano kadelikado, para maunawaan ng ating mga listeners, gaano kadelikado yung ginawa ng China nung nagkakaroon tayo ng resupply mission dyan po sa Ayungin Shoal? Siguro mas maganda na makita natin kung ano ang nangyari. Kasi po, yung dalawang bangka na yon ay nagsimulang maglayag mula po sa Puerto Princesa City noong Sabado ng umaga. Madaling araw po ito. At nung hapon po ay nakita na kaagad nila yung pagshadow ng People's Liberation Army Navy vessel ng China. Hanggang doon, nakarating po sila doon sa malapit sa Ayungin, malapit sa entrance ng Ayungin Shoal. At doon na nga po nangyari yung insidente. Ngayon po, ang ginawa ng China is gusto nilang hadlangan yung ating resupply mission. Kaya po nagmaniobra sila. Yung pagmamaniobra po nila is napakadelikado in the sense na napakalapit po at sila ay tahasang humadlang doon sa dadaanan ng ating bangka. So, pinipilit naman nating umiwas, pero siyempre dahil nga sa distansya, nagkaroon na nga po ng banggaan. Nabangga na po yung ating bangka mula sa likod. Napakadelikado po nito kasi una, kung titingnan natin, dagat po yun. Hindi po yan tulad ng lupa na madali kang magpreno, madali kang umiba ng direksyon. At kung sakali man na may mangyari, bababala ka na ng sasakyan at pwede ka nang maglakad. Yun po ay dagat. At alam naman natin, mahirap kahit magaling ka maglangoy. Kung matagal ka sa lugar na yan, napakadelikado po. So, pangalawa, yung pong ating ginagamit na bangka ay made of indigenous materials. So, kung po ito, kahoy. Kumpara sa bakal ng bangka, ng barko na gamit ng China. So, siyempre po, talo tayo. Kaya kung makikita ninyo doon pa lang sa video, makita kaagad natin yung nasira na poste. Yung fantail na tinatawag. At ito po ay siguro, while we have to assess yet kung seaworthy pa yung bangka, pero para sa kaligtasan po, ay minabuti na lang natin na hindi matuloy yung pangalawang bangka. Pero maliban doon, pagkatapos po ng insidente, patuloy pa rin ang panghaharas ng China. In fact, hindi lang ito yung China Coast Guard. Kasama na po yung maritime militia. Kaya anong nangyari, para bang inirestrict nila yung movement sa port side niya, sa starboard side niya. So hindi na siya ngayon makagalaw. Kaya hindi rin niya na ipagpatuloy yung kanyang resupply mission. Sir, para lang ma-picture namin, ayun, pinapakita naman natin yung video. So meron tayong unay sa May 1, unay sa May 2, at parang may isa pang bangka. Tama po ba? Kasama? 3 ba lahat yung sa atin? 4 po yun. Kasi bawat bangka po ay ini-eskorta ng isang Philippine Coast Guard vessel. So, apat na bangka. Pero ang China, gaano po karami nung panahon na nangyari yun, nung Sabado? Base po sa consolidated report namin kasama ang Philippine Coast Guard, umaabot sa 5 China Coast Guard vessel, 16 na maritime militia, at 2 People's Liberation Army Navy vessel ng China. So, napakarami po. So, higit 20 yung kanilang nandun. Mahigit 20 po. Kasi kung titingnan natin, 23. Oo. So, ganun kadami. Tapos, ang material pa na gamit ng kanilang bangka ay mga metal. Mga bakal po. Mga bakal. Sa atin, mga kahoy. Yung mga resupply
vessel natin, mga bangka po ito na kahoy po. I see. Okay. So sir, malinaw naman po doon sa video na kuha, pinrovide ng Philippine Coast Guard, kahit yung mga kuha ng mga kapatid nating media, kung ano yung nangyari. Pero despite the fact na inilabas natin, nangyari yung video na yan, nakunan, iba po yung tono ng China. At sinasabi nga po nila na nag-practice sila ng restraint at ng patience when it happened, pero tayo raw ang hindi tumutupad dun sa pangako na tanggalin yung BRP Sierra Madre. Bakit laging ganito yung tono nila? Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganyan ang kanilang pagsasalita. Una, wala po silang karapatan na manatili sa ating karagatan, sa ating West Philippine Sea. Ito po ay maliwanag na sinasabi ng United Nations Convention on the Law of the Sea. At dinidefine niya kung hanggang saan ang ating exclusive economic zone. Ang Ayungin Shoal po ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. So ibig sabihin, tayo po ang may karapatan na makinabang sa yamang dagat na nandoon. Tayo rin po ang may responsibilidad na panatilihin ng maayos na kapaligiran at tayo rin po ang may obligasyon na siguraduhin na magiging ligtas ang paglalayag ng sinuman sa karagatan na yon. Ang China po ay napakalayo ng kanilang bansa, ng kanilang pinakamalaki, yung kanilang landmass, more than 1,000 kilometers, para sabihin nila na pag-aari nila ang Ayungin Shoal. So, at base naman sa history na patuloy pong ipinapaliwanag sa atin ng ating retired Justice Carpio, wala naman talaga silang habol. Kailanman ay noon, yung tatlong atlas na sinasabi, ay hindi nila kinikilala yung South China Sea as part of their territory. Ngayon na lang yan. Kaya, yun pa lang, wala silang karapatan. Pangalawa, nagsasagawa sila ng mga activities doon na hindi nga tama. Violation na naman ito ng yung tinatawag natin na collision regulation, na yung kanilang pagsinasagawang maneuver ay dangerous, or we call it dangerous maneuver kasi nga malapit masyado sa ating mga bangka. This is a kind of intimidation that we cannot allow to continue. Kaya nga po, nakita natin galit na galit po ang ating Secretary of National Defense. At palagay ko naman, kung ang bawat Pilipino ay makikita nila kung ano nangyari, ay talaga namang magagalit doon sa ginawa ng China sa atin. Yes. Kami sa Armed Forces of the Philippines, kahit ganyan man ang nangyari, ay mananatili kaming firm doon sa aming resolve. Number one, sinasabi ng ating Pangulo na ang lugar na yan is within our exclusive economic zone. At yan ay atin. At yan ay para sa pakinabang ng ating mga mamamayan. Hindi niya kailanman tatanggalin ang BRP Sierra Madre. Napakaklaro na po yun. So, pangalawa, hindi siya papayag na an square inch of our territory will be ceded to another country. Ito po ay guidance na tinitingnan namin. At kami sa AFP, gagawa kami ng mga hakbang na legal at legitimate para ipaglaban po ang ating karapatan. Ano sir yung legal na hakbang at legitimate na tinutukoy Ibig po sabihin, ninyo? sumusunod po tayo sa mga umiiral na batas. Halimbawa, yung mga call regs na yan, yung mga UNCLOS na yan, yung mga iba pang batas na sinusunod under ng United Nations. So lahat po yan ay susundin natin. Kasi hindi tayo ay isang responsableng bansa na nagpapatupad ng tinatawag na rules-based international order. Sir, for context, sabi po ninyo kanina, yung layo ng China mula po doon sa Ayungin Shoal, like nasa 1,000 kilometers, tama? Yes po. So, yung layo ng Ayungin from, Palawan, gaano siya kalayo? It's around 100 nautical miles. So, 200 ganun. nautical miles po ang covered ng EEZ. So, nasa loob na po ito ng ating EEZ. So, clearly, atin siya, di Atin po ba? siya. Exclusive economic Hindi naman po zone. sinasabi na teritoryo natin ito, but we are given the sovereign rights and jurisdiction under the UNCLOS, the provision of UNCLOS. Yes, sir. Pero despite this provision, base sa UNCLOS, ang China, ipinipilit nila na, teka lang, wala kayong karapatan dyan. And sinasabihan pa tayo na kayo kasi nagdadala pa kayo ng construction materials para
ayusin yung BRP Sierra Madre na alam naman nating matagal nang nakabase po doon. Ano po yung tugon ninyo dun, sir? Una, ang BRP Sierra Madre ay barko po natin yan. Barko yan na nasa ilalim ng Philippine Navy. At yan po ay may mga taong nandun. So, kailangan responsibilidad po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na ito ay i-maintain. At siguraduhin po natin na yung mga tao doon ay mayroong ligtas at maayos na ginagalawan yung sa loob ng barko para hindi naman sila maaksidente at maayos naman ang kanilang pagtulog, ang pagkain. So ito po ay ginagawa natin, isang responsibilidad ito. At ano ba ang karapatan nila na sabihin na bawal kayong magdala ng mga gamit na yan? Nasa loob po tayo ng exclusive economic zone. Ito po ang inaayos natin, yung sarili nating barko. So dito pa lang, walang basihan po, walang legal na basihan yung sinasabi ng China na tayo ay nagdadala ng mga, o pagbawalan tayo magdala ng anuman. Wala pong ganon. Kaya kung sa atin, we are just doing what is legally right, what is legitimate, and this kind of operations, these RORI missions, are legal and legitimate and should not be stopped or undermined by China. Okay. How about, sir, yung sinasabi nila na ano naman yan pakana naman yan ng US. Kaya ganyan ang tono ng Pilipinas. Tayo po ay isang sovereign country. Meron po tayong sariling independent foreign policy. Ito po ay maliwanag na sinasabi ng ating Pangulo that we are friends to all, enemy to none. Nagkakataon lang siguro na yung kanilang ambisyon na gusto nilang kamkamin yung buong South China Sea. Doon tayo nagkakaroon ng problema. At mali na nga yung ambisyon na yon. Pinipilit pa nila at gumagamit pa sila ng dahas. That we cannot tolerate. Even if we are a small country, we have to assert our sovereign rights and jurisdiction, including sovereignty doon sa ating territorial waters. And speaking of US, sir, I know nakapagsalita na rin naman yung armed forces tungkol dun sa Mutual Defense Treaty between the Philippines and the US. But just to reiterate, may basihan ba para ipursige yung Mutual Defense Treaty natin sa panahon na to, lalo't sunod-sunod yung ginawang harassment at pambubuli ng China sa Pilipinas? Una, dapat nating maintindihan ng Mutual Defense Treaty is in effect. Ito po ay siguro kung hindi natin naiintindihan, yung isinasagawa po natin mga bilateral exercises with the United States is part of the Mutual Defense Treaty. Yung pong pagpapalitan ng mga kaalaman, yung pagpapalitan ng gamit, ito po ay dahil sa implementation na rin ng Mutual Defense Treaty under the Mutual Logistics Support Agreement. Samantalang yung exercises naman po is covered naman with Visiting Forces Agreement. At ngayon po, nagde-develop tayo ng ating mga capability doon sa mga kampo natin through the implementation of EDCA. Kaya mayroon tayong mga EDCA projects and facilities na itinatayo doon. All of this are being implemented under the ambit of the Mutual Defense Treaty. Ang hindi lang natin ina-invoke dyan is yung paragraph 4 na kung ang isang bansa ay atakihin, armed attack, then yung isang bansa ay tutulong at para ipaglumaban. So yun po ay hindi naman natin sana hindi tayo dumating sa ganong sitwasyon because napaka-delikado po yun. Pero itong MDT na ito, sa ngayon ay ginagamit na natin to make sure that we are able to develop the capabilities of each party independently and jointly. Okay. So yung mga exercises po yun, ay tungkol naman yan sa operation. Paano tayo sabay na mag-ooperate? We develop that interoperability between our forces para hindi na tayo, pag dumating yung panahon, saka pa lang tayo mag-i-ehersisyo. Baka na po yun, late na po yun. Kaya hanggat maaga, dapat magkaroon na tayo ng magandang relationship at magkaroon na po ng interoperability ang dalawang sandatahang lakas.